Ang pag-aalsa sa Iran. Taong 2026, malaking gulo ang hinaharap ng Islamic Republic. Marami ang napatay, libo ang inaresto, pinutol ang koneksyon ng internet, at lumabas ang ulat na may plan B na lumisan paalis ng bansa si Khamenei at may magandang dahilan kung bakit nagbabalak umalis. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na nagbitaw ng matinding babala si Donald Trump na kung sasali ang militar ng Iran sa gulo, malupit na airstrike mula sa US Navy ang sasalubong dito. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ang nangyayari ngayon sa Iran ay resulta ng maraming problema sa bansa. Katulad ng pagbagsak sa ekonomiya, pagtaas ng presyo ng pagkain at gasolina, pagbaba sa halaga ng riyal. Base sa Iran International, noon lang ika-6 ng Enero 2026, na ang currency ng Iran riyal kumpara sa isang American dollar ay 1.47 million riyals. Sobrang baba nito na kung may 150 pesos ka, makakabili ka na ng isang kondo sa Iran na nagkakahalaga ng 2.5 million riyals. Bukod pa dyan, halos walang trabaho at oportunidad sa mga lungsod, lalo na para sa mga kagagraduate lang. Lumabas sa balita ang grabing issue ng tubig at ang korupsyon sa pamahalaan. Napakarami ng protesta ang nangyayari noon sa Iran, pero kakaiba ang protestang nagaganap ngayon. Noong ika-23 ng Disyembre, taong 2025, inilabas ng gobyerno ang plano na itataas ang buwis ng mamamayan at babawasan ang mga subsidy. Nagsabay ang mataas na inflation at pagbaba ng kanilang pera, kaya talagang nagmahal ang mga bilihin. Makalipas ang ilang araw, December 26, maraming tindahan ang hindi nagbukas dahil sa problema. Ika-28 ng Disyembre, sumabog na ang galit ng taong bayan. Yung mga negosyante ay nagtipon sa ilang parte ng Tehran. Dahil sa hirap ng sitwasyon, nagkagulo yung mga may-ari at mga customer sa Grand Bazaar ng Tehran. Ito yung iconic na bilihan sa kapital. Sobrang laki nito na may 20,000 na tindahan sa loob. Oo, tama ang narinig mo, 20,000 na tindahan. Ang Tehran Grand Bazaar ay sentro ng ekonomiya ng kabisera. Dinudumog ito ng mga turista, hindi lamang dahil sa bilihin, pati sa ganda ng estruktura. Masasaksihan ng mga sinaunang disenyo sa dingding, mga eskultura sa bubong, at palamuti sa kung saan-saan. Hindi lang ito lugar na pangkalakalan. Mahalaga ang papel nito sa relihiyon ng Shia Islam. Nung wala pa ang social media, wala pang cellphones o internet, dito sa Tehran Grand Bazaar nagtitipon ng mga tao para mag-usap at magpulong. Maraming kilusang panlipunan ang nagsimula dito, tulad ng revolusyon konstitusyonal at mga samahang pangkalakalan. Talagang mahalaga ang lugar para sa ekonomiya at pati sa politika. Kaya nang magsara ang mga tindahan bilang protesta, mabigat ang epekto nito. Nang kumalat ang balita hinggil sa protesta ng mga negosyante sa Grand Bazaar, gumaya na rin ang iba. May mga nag-organisa ng mas malalaking rally sa iba't ibang lugar. Sa simula ay pang-ekonomiya ang protesta dahil sa pagtaas ng mga gastusin. Maayos at mapayapa ang naunang rally. Pero nang nagtagal, naging magulong pag-aalsa ito laban sa pamahalaan ni Ayatollah Khamenei. May mga namamaril, may nagsusunog ng sasakyan, nagsisigawan yung mga tao, nagtatakbuhan at halo-halong gulo ang ibinalita sa buong bansa. Bago matapos ang Disyembre,
Hindi lusis o kwitis ang sumalubong sa bagong taon. Pagpasok ng Enero 2026, ang mga protestang una lang nakita sa Tehran ay naiulat na rin sa maraming probinsya. Sa mga sumunod pang araw, lumitaw ang mga protesta sa iba pang malalaking lungsod tulad ng Mashhad at Isfahan. Pareho din ang reklamo ng mga nandoon, mahal ang bilihin at walang pampuhunan. Kumalat pa ang mga demonstrasyon sa lungsod ng Qom. Ang Qom ay tinuturing na sentro ng Shia Islam sa bansa. Dito matatagpuan ang kilalang seminaryo para sa mga cleric. Dito rin nagmula ang impluwensya ng Islamic Revolution noong taong 1979. Tinuturing itong isang sagradong lugar at mahigpit na pinagbabawal ang pagprotesta. Gayunpaman, base sa balita ng Middle East 24 na ang sagradong syudad ng Qom ay naging malarebeldeng lugar. Sinabi na ang pinakabanal na lugar sa Iran ay naging ground zero ng pag-aalsa. Ikalawa ng Enero ayon sa ABC News, nagbabala si US President Donald Trump laban sa pamahalaan ng Iran na kung papaputukan o papatayin ng kanilang security forces ang mga nagpoprotesta, handa ang Estados Unidos na pumagitna at tumulong. Sinabi pa na locked in and loaded ang militar. Binigyan din ni Trump na nakahanda ang US na kumilos kung lalala ang karahasan laban sa mga sibilyan. Subalit mariing tinutulan ng pamahalaan ng Iran ang pahayag. Sinabing ito ay panghihimasok sa kanilang pambansang suliranin at maaaring magpalala pa ng tensyon sa rehiyon. Gayunpaman, nilinaw ni Trump at ng ilang opisyal ng US na sa ngayon ay wala pa silang planong magpadala ng ground troops. Mukhang sineryoso ng Islamic Republic ang sinabi ni Trump. Siyempre, matapos sumalakay ang Amerika sa Venezuela, medyo nag-iisip na rin siguro ang pamunuan sa Iran. Ika-4 ng Enero, upang maiwasan ang lubusang paglala ng sitwasyon. Ayon sa Arab News, inanunsyo ng mga otoridad na magbibigay sila ng buwan ng ayuda sa bawat mamamayan para mabawasan ang bigat ng problema sa ekonomiya. Ayon sa tagapagsalita, makakatanggap ang lahat ng Iranians ng halagang mga $7 kada buwan na diretsong papasok sa kanilang mga account sa bangko sa loob ng 4 na buwan. Umasa ang gobyerno na tatahimik na ang protesta dahil sa $7 na ayuda. Ngunit imbis na matuwa ang taong bayan, mas lalo pa silang nagkagulo. Dahil ang isang buwang ayuda ay sapat lang para sa isang linggo. Ikatlo ng Enero araw ng Sabado, mas hinigpitan ng otoridad ang hakbang sa seguridad. Mas maraming pulis at security forces ang ipinakalat sa mga lugar kung saan may mga kilos protesta. Dito sila nagsimulang gumamit ng tear gas at pellet gun. Siyempre hindi kakalma ang protesta sa ganitong klase ng tugon. At ayan na nga, mas lalo pang lumala ang gulo. Makikita sa mga video ang mga tao sa gitna ng kalsada at nagpo-protesta. Naiulat ang mga insidenteng ito sa iba't ibang lungsod, hindi lang sa Tehran. May mga lumabas na live stream kung saan humihingi ng tulong ang tao mismo kay Donald Trump. Meron pa ngang nagpapaskil ng mga stickers na may salitang US President. Sa madaling sabi, kailangan na nila ng tulong mula sa Amerika. Araw ng Linggo, ika-4 ng Enero, inulat sa Times ang tinatawag na Plan B ng Iran. Ayon sa ulat, may plano ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na kung sakaling lumala ang protesta sa bansa at hindi na kayang kontrolin ng kapulisan ng sitwasyon, mayroon itong Plan B, kung saan nakahanda siyang lumikas kasama ang pamilya at mga katuwang papuntang Russia.
Kasamang ililisan mula Iran ay ang nakatago nitong cash, mga alahas, ginto, diamante at iba pang ari-arian. Ang kalkulasyon ng The New Arab noong taong 2019 na si Ayatollah Khamenei ay may $200 billion na net worth. Bagamat malinaw ang intelligence report hinggil sa Plan B, walang opisyal na kumpirmasyon mula sa pamahalaan. Tila natunugan ng Iran government na ang taong bayan ay humihingi ng tulong kay Trump. Mas lalo nga namang delikado ang sitwasyon nila dahil nagbanta na si Trump ilang araw lang ang nakararaan. Ngayon, ang mamamayan na ang humihingi ng saklolo. Dahil dito, binalita ng Amnesty International na noong 8 ng Enero, araw ng Huwebes, pinutol ng pamahalaan ng koneksyon sa kanilang internet. Sinabi pa na ito ay ginawa upang hindi lumabas ang mga paglabag ng pamahalaan hinggil sa marahas na pagbigil sa protesta. Pero naputol man ang koneksyon, ito ay huli na. Dahil lumabas na sa buong mundo ang nangyayaring pag-aalsa sa bansa. Base sa Reuters, ngayon lang 11 ng Enero na nasa high alert na ang Israel dahil posible ang pagsalakay ng Amerika sa Iran. Kung hindi ka makapaniwala, inulat na din yan sa China base sa Global Times na meron ng briefing si Trump hinggil sa kung paano sila sasalakay sa Iran. Binanggit din sa Times of India na ang unang hakbang ay isang malaking airstrikes sa mga military target ng Iran, mga base ng IRGC, kampo militar, communications towers at weapons depot. Manggagaling ang mga jet fighters mula sa nakabang na carrier strike groups bilang suporta sa mga stealth bombers. Marami ang naniniwala na gumagana na naman ang intelligence agency ng Israel na Mossad sa loob ng Iran upang suportahan ang balak na airstrike. Sa kasalukuyan, ayon sa mga human rights groups, mahigit 100 katao na ang namamatay dahil sa protesta, kabilang ang ilang pulis, sundalo at mga sibilyan. Umabot ang mga protesta sa mahigit 100 lungsod sa lahat ng 31 probinsya. Base sa ibang source, may 500 lugar sa 180 na lungsod ang nagkaroon ng mga pagtitipon. Mahigit 2,300 na tao ang inaresto dahil sa pagsama sa protesta. Malaki rin ang pinsala sa ekonomiya dahil sa pagsasara ng mga tindahan at bazar, pagkaantala sa transportasyon at pribado at pampublikong serbisyo. Kasabay pa ang patuloy na pagbagsak ng halaga ng pera ng Iran. Siguradong sa hinaharap, lalabas ang ilan pang detalye sa nagaganap na kaguluhan. Anong aral ang mapupulot dito? Ang malawakang pag-aalsa sa Iran ay mukhang simula pa lamang ng peligro. Peligro para kay Ayatollah. Dahil sa nagpaplano na si Trump ng isang matinding airstrike upang sa wakasay mapatalsik ang Islamic regime sa pamunuan. Sa ngayon, higit 100 na ang napapatay at umabot na rin sa 2,000 ang bilang ng mga inaresto. Kung lalala ay may plan B naman si Khamenei na lumisan ito papunta ng Russia at bitbitin ang kanyang bilyong-bilyong dolyares na yaman at iwanan ang naghihikahos na mamamayan. Hindi batang sabi, ang katapangang tunay sa panganibay lumilitaw. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.